Umakyat na sa 357 barangay ang isinailalim sa red category ngayong nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE. Ang PNP Firearms and Explosives Office nagpalabas naman ng abiso kaugnay sa pagdadala at paggamit ng gun replica ngayong election period. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. 3 linggo bago ang barangay at SK election sa Oktubre 30. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na itinuturing na election areas of concern. Sa datos ng PNP, 357 na barangay ang nasa ilalim ng red category, 1,323 ang nasa orange category, habang 1,231 ang yellow category. Bago po mangyari yung ating election ay ito na po yung mga figures na ibibigay natin. But for purposes of security deployment, ito na po yung gagamitin po ng PNP para po i-consider kung kailangan nga pong magdagdag po tayo ng tao, particularly dyan sa Bangsamoro Autonomous Region kung saan out of the 357 areas under red category, more than 70% ay sa Bangsamoro Autonomous Region po. Mula nang pumasok ang election period noong August 28, umakyat na rin sa 71 insidente ng karahasan ang naitala ng PNP. 8 dito ang kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon, 18 ang patuloy na iniimbestigahan, habang 45 ang nakumpirma na walang kaugnayan sa halalan. Sa kabila nito, wala naman daw na monitor ang PNP na direktang banta sa seguridad kaugnay sa idaraos na halalan. Nasabi ko nga po kanina na wala naman po tayo nga namomonitor na anumang seryosong banta sa ating seguridad. Subalit hindi po tayo nagkukumpiyansa. Kaya yung ating mga coordination and lateral meetings sa ating counterparts ay tuloy-tuloy po yan. Lalo't lalong ilang araw na lang po, 21 days before the election ay talagang mas lalo nating pinalalakas yung ating pag-monitor. Particularly, na-mention mo nga yung mga communist terrorist group, pati na rin po yung local terrorist group. Inaasahan po natin in the coming days po ay magde-deploy na po tayo ng additional personnel, particularly sa Bangsamoro Autonomous Region as part of our security preparation para po sa election po. Ang PNP Firearms and Explosives Office nagpalabas ng abiso sa publiko kaugnay sa pagdadala at paggamit ng gun replica. Kung gagamitin ito bilang prop sa mga pelikula o pagtatanghal, kailangan munang kumuha ng permit sa COMELEC. Resolution po ng COMELEC that if that firearms will be used in theatrical purposes, then you can secure exemption from the COMELEC. But kung dadalhin mo po yan at mapa-plug down po kayo sa checkpoint and you have no other reason but just to bring that gun replica, then you will be subjected to arrest and corresponding criminal case for violation of gun ban will be filed against you po. Sa datos ng PNP, nasa 1,208 na mga individual na ang naaresto sa umiiral na election gun ban, kung saan 912 na armas ang kanilang nakumpiska. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.